Hi kabamba, magandang buhay. Yan at isi-share ko sa inyo itong isang pinakapaborito kong luto ng aking nanay na matagal na panahon na hindi ko ito natikman. Kaya samahan niyo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Bali nagkatay pala ako dito ng isang native na manok. At makikita nyo naman na napakataba nito. Shout out pala sa mga kapwa ko nanay na marunong ding magkatay ng manok. Medyo mahal ang presyo ng native na manok, pero sulit na sulit naman dahil napakalasa nito. Ito pa yung mga ibang sangkap na ating gagamitin. Meron ako ditong 2 piraso na bunga ng kundol. Sa Ilocano, tinatawag namin itong tangkoy. Maraming luto na pwede nating gawin dito sa kundol. Pero sa akin, ito yung pinakamasarap na luto nito. Tara't umpisa na nating magluto. Dito sa aking kawali ay nilagay ko yung pinakataba ng manok. Palalabasin ko lang yung sariling mantika nito. After nito ay nag-iwan lang ako ng kunting mantika. Dahil igigisa natin yung ating bawang at luya. After nyan ay sinunod ko namang nilagay itong karni ng manok. Isasangkutsa ko ito hanggang sa maglabas na ito ng kanyang katas. Kaya tatakpan ko lang ito ng sandali. Pagkasangkutsa ko ay maglalagay na ako dito ng isang magpapasarap dito sa aking niluluto. Syempre itong bagoong. Sa mga nagtatanong pala bakit daw palaging may bagoong yung aking niluluto. Ito po kasi yung pinaka main ingredient naming mga Ilocano. Bagoong is life para sa amin. Lalo na pag nagluluto kami ng gulay o yung tinatawag naming dinengdeng. Nilagyan ko pala ito ng kunting bagoong. At isasabay ko na rin ito sa paggisa dito sa karne para mas malasa ito. Nilagyan ko rin ito ng isang Knorr chicken cube, dagdag pampalasa. After ko ito sinangkutsa, inilagyan ko na ito ng tubig. Dahil medyo may katigasan ang karne ng native na manok, kaya dinamihan ko na ang paglagay ng tubig. Magdagdag na lang ng tubig kung kinakailangan. Habang nagpapalambot naman ako, itong kundol yung aking iniskaso. Tinanggal ko lang yung pinakagitnang part nito para maalis yung kanyang mga buto. At ganito ko siya hiniwa. Kung mapapansin nyo ay itsurang parang papaya lang ito kabamba. Balikan naman natin yung aking niluluto. Yan at medyo malambot na. Kaya nilagay ko na rin dito itong dugo ng manok. Makikita mo talaga na napakataba ng manok. Dahil sabaw pa lang nito ay talagang manilaw-nilaw na. Tinula pala ito kabamba, Ilocano version naming mga Ilocano. Masasabi kong Ilocano dahil naglalagay kami ng kunting bagoong dito. Pag nagluluto talaga ako ng native chicken tinula, ay dahon ng ampalaya yung aking nilalagay. Pero ngayon itong tangkoy yung aking ilalagay. Buti na lang at may nahanap yung aking biyanan ng ganito. Mahigit 20 years din kasi na hindi ko ito natikman. Dahil na-miss ko itong ganitong luto ng aking nanay. Matagal na rin kasi ako nitong naghahanap. Kaya sa mga may tangkoy dyan o kaya kundol, kung hindi mo pa na-try yung ganitong luto nito, try mo kabamba, napakasarap. Maliban dito sa native chicken tinola o kaya kundol, pwede rin ito sa buto-buto ng baka o kaya buto-buto ng karne ng baboy o kaya sa pata ng baboy at ginisang sardinas kabamba. Pero dito sa native chicken tinola ko, pinakagusto ihalo itong tangkoy. Ikaw kabamba, i-comment mo na lang dyan kung ano yung pinakagusto mo na luto ng tangkoy o kaya kundol. Sana ay muli yung nagustuhan itong aking na-share sa inyo na recipe na aking natutunan sa aking mahal na nanay. Kung di ka pa nakapag-follow dito sa aking page, pwedeng paki-follow or like mo naman po ang Bamba's Kitchen. Paki-share mo na rin itong video na to. Thank you for watching. Hanggang sa muli!